Good morning po mga katasking. So isa na naman po panibagong araw ng Lunes. At alam ko pong yung mga katasking natin dyan ay abala na naman ngayon at busy. Yung iba maagang gumigising, papunta sa trabaho para hindi malate o hindi maabutan ng traffic. So higit po sa lahat, sa kabila po ng ating mga kabisihan, wag po natin kakalimutan na magpasalamat sa Panginoon. I-appreciate po yung panibagong araw na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi kung hindi tayo pagkakalooban ng panibagong araw o panibagong buhay, hindi natin magagawa yung mga dapat natin gawin o matatanggap yung mga dapat natin tanggapin. Imagine, kung wala ang buhay pong ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi mo mapapakinabangan ng trabaho meron ka ngayon. Kaya bago ka bumiyahe, sana lagi mong inaalala na magpasalamat sa Panginoon. Kung sa kabila man sa palagay mo, hindi maganda yung kalagayan ng buhay mo, ipasalamat mo sa Panginoon yan. Merong dahilan ng Diyos kung bakit mo nararanasan yan. So for today, sa umagang ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isa pong sariwang-sariwang mensahe ng Panginoon bilang kalakasan din po at kaalaman sa ating buhay kung ano ba tayo. Dahil nais ko pong ibahagi sa inyo ng umaga yung tema o topic kung ang kalikasan ng tao. So, sa inyo po bang palagay, kilala nyo na yung sarili? Sa inyo po bang palagay, ang kalikasan nyo po ba ay kaya nyo kontrolin? So, hayaan nyo pong ibahagi ko po sa inyo itong versikulo ng Roma chapter 3 verse 23. Sa wikang Tagalog po ito pong sinasabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito pong verse na to, madalas po itong binabanggit sa mga Bible study, sa mga evangelism. Ito po yung nagpapatungkol po sa lahat ng tao. Wala pong exempted dito. Lahat po ng tao ang pinapatungkol dyan. Pero hayaan nyo pong isa-isahin natin ito. Dahil dito po, meron pong katanungan. Kapag nagsimula po yung salitang sapagkat, ano po ba yung kahulugan ng salitang yan? Pag ginagamit natin yung word na sapagkat, ano yung gusto nating sabihin o tungkulin? Kadalasan po kasi pag sinasabi natin yung salitang sapagkat, nag-i-introduce tayo ng dahilan para sa isang statement, mga kaibigan, o mga katasking. Para po ipakilala ang dahilan para po sa isang particular po na pahayag. Kaya magamit tayo ng salitang sapagkat. Ito po ay maaaring isang buod po ng aktibidad sa isang full life account ng isang tao, particular po sa yung tunang panahon ng kanyang buhay, o ano man po yung nais na sabihin, particular sa ganapan po ng nais niyang tukuyin. Halimbawa po, ito po yung kanyang mga ginawa, yung kanya pong mga ninais, at yung kanya pong mga binigyang halaga. Sa buhay natin, yung salita pong yan ng Romans 3:23, nagpapakita po yan, kung babasahin po natin yan ng buong yung versikulo na yan, nagpapakita at nagpapahayag po niyan ng ating kalikasan. Lahat daw tayo, sabi ng versikulo, nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ibig sabihin ng lahat ng ating ginawa ay hindi maganda, ating mga ninais ay hindi maganda, yung ating binigyang halaga ay hindi maganda. So, ano po ba ang nais itong mensahe sa atin ng versikulo na yan? Ano po ang ibig sabihin ng salitang sapagkat para sa mga tao? Pinapahayag po nito na yung ating pong kalikasan bilang tao ay hindi po kinalugdan ng Diyos. Sa pagiging tao po, hindi nangangahulugan na pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ay mapait, matulungin, ay kinalulugdan ka na ng Diyos. Alam niyo po, mabuti po ang gumawa ng mabuti sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Pero hindi po natin yun pwedeng gamitin basihan para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Dahil ang relasyon po sa Diyos, personally, ikaw mismo, kailangan mong maipagrelasyon sa Kanya. Hindi sapat ang ginagawa mong kabutihan para takpan yung kasalanan mo sa harapan ng Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, lahat nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kahit anong gawin ng tao na pagsisikap para mapabuti niya yung kanyang sarili, umaabot niya ang Diyos ay hindi sasapat sa sarili niyang kakayahan. Tanging paraan para ang tao ay maging kalugod-lugod at magkaroon ng relasyon sa Panginoong Diyos ay walang iba kundi lumapit sa Diyos at sumampalataya po sa Kanya. That's mean ng pagsampalataya, tumanggap, magpasako, sumunod. Yun po ang sinasabi po ng pananampalataya. Dahil kung naniniwala kang may Diyos, sumasampalataya kang may Diyos, alam mo may Diyos, pero hindi ka naman sumusunod sa mga salita ng Diyos. Bali wala po yung sinasabi natin pananampalataya. Dahil ang pananampalataya po, hindi lang po yan paniniwala, hindi lang po yan sinasalita. Ipinapakita po ang katotohanan niya sa buhay natin. Ibig sabihin, may ebidensya. So paano natin makikita yung ebidensya ng ating pananampalataya kung tayo po ay sumusunod na sa salita po ng ating Panginoon. Now, ano po ba yung ibig sabihin din ng salitang lahat? Dahil sabi po ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala.
So sino po ba ang tinutukoy niya? Yung salita pong lahat na yan, hindi po yan tumutukoy sa mga bansa, hindi po yan tumutukoy sa mga distrito o lugar, hindi rin po yan tumutukoy sa buong mundo. Yung salita pong lahat na sinasabi po ng Biblia, ang tinutukoy po dyan, yung bawat tao na nilikha ng Diyos. Yung lahat po ng tao na nilikha ng Diyos sa mundong ito. Yan po yung nagkasala. Ibig sabihin, kung inaakala mong ikaw ay isang nilikha ng Diyos, ikaw ay tao, lalaki ka o babae ka, so ikaw ay nagkasala. Kaliban na lang kung tinatanggap mo sarili mo, hindi ka nilikha ng Diyos. Pero dahil sa ikaw ay nilikha ng Diyos at ikaw ay tao, ikaw po, tayo po ang sinasabihan ng Romans 3:23. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Na pinapakita rito, walang sino mang tao ang pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Walang sino mang tao ang pwedeng magsabing hindi niya kailangan ng Diyos sa kanyang buhay. At walang sino mang tao ang pwedeng magsalitang kaya kong maligtas sa sarili kong paraan. Bakit? Dahil sabi po ng Biblia, lahat nagkasala. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, kailangan mong maabot ang Diyos. Alam niyo po ba yung isang bagay na nakapaloob po sa salitang sapagkat ang lahat ay, so sa ibig sabihin sa English po kasi yan po ay have, or all have seen. Yan po yung sinasabi yan sa English. Yan po ang nagpapakita ng isa pong detalye. Gusto po ba malaman yung salitang have? Tumutukoy po ito sa tinataglay ng tao. For all have seen, yan sinasabi po na yan. Pinapakita po dito yung mark ng karakter po ng isang tao, yung kanya pong quality, yung attribute niya. Example po, yan po ay tanda po ng pagpapakilala ng isang kalidad, mga kaibigan o task-tasking, katangian po ng isang tao. So, kung kilala mo sarili mo, tulad ng sinabi ko kanina nag-umpisa tayo, gaano mo kilala ang sarili mo? Alam mo ba kung ano ang kalikasan mo bilang tao? So, ano po yung tinutukod dyan na katangian ng tao na sinasabi po natin? Ang tao po, sabi po ng verse, nagkasala. Kaya sa harapan po ng Diyos, hindi po niyang pwedeng sabihin na kaya niya maligtas sa paraan niya na hindi siya lumalapit sa Diyos. Nakalungkot na may mga tao po kaming kakilala, kakausap, na minsan inibitahan namin sa church para sumamba sa Panginoon. Ang katuwiran sa amin, nagpe-pray naman ako, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Hindi nila alam, mga kaibigan, na kahit nananalangin ka, pwedeng hindi pakinggan ng Diyos ang panalangin mo kung ikaw ay isang taong makasalanan. Kung hindi mo inilalapit o hindi ka nagpapakumbaba sa Panginoon, kahit anong pray mo, walang halaga yun, walang silbi yun sa harapan ng Diyos. Hindi yun nagiging epektibo. Sapagkat unang-una po, sa panalangin, kinakailangan mong maluwalhati ang Diyos. Bukod po doon sa kinakailangan mong maluwalhati ang Diyos, kinakailangan mong magpakumbaba at humingi ng tawad sa Panginoon. Sa bagay na yan, pag hindi po natin ginagawa yan, kahit nananalangin tayo, ito po ay hindi po kinalulugdan ng Diyos. Simply because yung kasalanan po ng tao nagiging dahilan, kaya po hindi siya tinatanggap ng Diyos yung kanya pong mga kasalanan. Nais po ng ating Panginoon na yung ating mga kasalanan malinis ay patawad po natin. Kaya paano mangyayari yon? Dapat po yung mangyari sa pamagitan po ng ating pong paglapit at pakikipagrelasyon sa Kanya. Yun po ang tanging paraan upang tayo po ay mapatawad ng ating Panginoon. Na po ang tao, ang kanya pong karakter o tanda ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. So, nangangahulugan po ito na bawat isa sa atin, pala yung naging katangian natin pagmula po nung nahulog sa kasalanan ang ating mga unang magulang sa Ganateka. Ang katangian po ng tao ay makasalanan. Kasala po eh. So, kaya wag po kayong magtaka kung bakit ang bata kung minsan kahit hindi mo tinuturuan ng masama, sa kanyang paglaki, natututunan niyang gumawa ng hindi maganda. Simply because sa mga influensya at yung pong katangian na meron siya. Ang katangian po kasi ng tao ay masuwayin. Si Adán at Eva, sumuway sa Panginoon. Tayo, ganun din tayo kung minsan. Pag hindi natin gusto ang isang utos, sinusuway natin. Pag hindi pabor sa atin, ayaw nating sundin. So kaya po ang kalikasan ng tao ay makasalanan po talaga. Masuwayin po, lalo na po sa ating Diyos. So pinapakita rin po dyan ng versikulo na yan na ang tanda po ng tao ay masama. So kaya wala pong mabuti. Wala pong mabuting kahit sino mang tao. Maaaring mabait ka, pero yung mabuti, wala pong mabuting tao. Dahil walang sino mang tao ang hindi nakakagawa po ng masama. So, ito po ang gusto kong i-input. Naranasan nyo na po ba minsan na mahuli sa isang appointment o lakad? Example po sa isang flight ng aeroplano pagka pupunta kayo sa ibang bansa. So, di ba, pagka hindi ka umabot minsan, lalo na pag may malaking transaction ka, nangihinayang ka. Minsan parang lugo-lugo ka. Pag isang bagay na alam mong blessing para sa'yo pero nawala, sayang, maganoon tayo.
Kaya tinakuha yung ganitong bagay. Kita sana tayo na malaki to. So, bawat magkakataon may transaksyon, ayaw natin palampasin. Pero ba't ko po sinabi? Kaya sabi po ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot, sabi po dyan, sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi nais ko pong i-point out yung salitang hindi nakaabot. Ano po ba ang ibig sabihin ng Bible sa salitang hindi nakaabot? Nagpapakita po ito na tayo po ay nabigo. At katulad po ng sinabi ko, hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya nabigo tayo. Kaya kahit ano pong gawin nating pagsisikap, kabutihan, pagtulong sa kapwa, hindi ko man sinasabing hindi natin gawin yan. Pero hindi natin pwedeng naging basihan yan para kalugtan tayo ng Diyos, para maabot natin ng Diyos. Sabihin na natin, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos pagdating ng panahon. Hindi po ito yung basihan, kasi tayo pong lahat ay bigo. Hindi po yon yung standard o yung bagay na gusto ng Diyos pagdating po sa atin, sa buhay po natin. Ulitin ko, tulad na sinabi ko kahapon, kahit nagawa mong tumulong sa napakaraming tao, kahit nakagawa ka ng maraming kabutihan, pero wala ka namang Kristo sa buhay mo, hindi mo tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Bali wala ang lahat ng iyon yung ginagawa sa pagkasarapan ng Diyos. Ito isang maruming basahan naman. Ang nais po ng ating Panginoon at unang-unang layunin niya sa buhay natin, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Gusto niya maibalik yung relasyon natin na yan na sira. Dito ipinapakita po ng relasyon ng tao sa Diyos ay sira dahil po sa pagkakasala. Dahil bukod po sa tayo po ay nabigo, nagkulang tayo sa maraming bagay patungkol sa Diyos. Di ba kung minsan, mas madalasin una natin yung sarili natin kaysa sa Panginoon. Hindi ko nga rin po alam kung ibang maabot ng video na ito, pinapriority nila ang Diyos sa buhay nila o baka lagi ko nilang iniisip na naiintindihan sila ng Diyos. Nakakalungkot po kung minsan, di po ba? At tingin natin sa Panginoon katulog. Na kapag may oras ng may mga pangailangan lang tayo, gusto natin lumilos ang Diyos. Gusto natin suportahan tayo ng Diyos. Para pinapakita natin sa Kanya na katungkulan mo yan bilang Diyos, tulungan mo kami mga nilikha. Sa bagay na yun, ang tawag po ay hindi po pagrespeto sa ating may likha. Kinakailangan kung makilala natin ang Diyos sa buhay natin, pagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Para po maintindihan natin kung saan lang po tayo dapat nakatayo bilang mga tao at bilang mga Kristiyan. So pinapahayag po ng versikulo na yan na ang lahat ng tao ay nabigo at nagkulang. Tuod po sa nais ng Diyos sa atin. Kaya walang sino mang pong taong dapat na magmalaki o sino mang tao na nagsasabi na hindi ko kailangan ng Diyos sa buhay ko. Nakakalungkot dahil marami pong tao ang hindi po ito napapahalagahan sa kanilang buhay. So bakit po sinasabi ng talata na mayroon pong hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Ano po ba yung kaluwalhatian ng Diyos? Alam po ba natin ang ibig sabihin ng kaluwalhatian ng Diyos? So, bigyan ko lang po kayo ng konti pong halimbawa. Ito po ay isang pinakamaluwalhating kondisyon o pinakamataas po na estado. Ang maluwalhati pong kondisyon ng pagpapala kung saan po ay hinirang at ipinangako na ang mga tunay pong mga sumasampalataya sa Panginoon, o sabihin na po natin, tawagin natin Kristiyano, ay papasok po pagkatapos ng pagbabalik ng kanilang tagapagligtas mula sa lahat. O ibig sabihin po ito ay tumutukoy sa walang hanggang kalagayan. Lahat tayo po, nais ko pong sabihin, bago po matapos, ay may nagawa pong hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito yung dahilan kung kaya po ipinapahayag po ng Diyos ang katangian ng lahat ng tao ay masama. Hindi po natin maitatanggi ang katotohanan na may katangian tayong ganun. Dahil kalikasan po ng tao ay makasalanan. Ipinapahayag po yan ng Biblia. Kaya anumang gawin nating pagsisikap sa ating pong mga sarili na maabot po ang Diyos, ay palagi po tayong nabibigo. Sapagkat kahit anumang pong gawin natin, ay lagi tayong nagkukulang sa harapan ng Diyos. Tandaan natin na ang maluwalhatian po ng Diyos, laban po yan sa kasalanan. Hindi po pwedeng magkaroon ng paikipag-isa ang kabutihan, ang Diyos sa kasalanan. Kahit na simpleng kasalanan o maliit na kasalanan, ayaw po yan ng Diyos. Hindi po siya magkakaroon ng relasyon sa mga ganitong klase pong mga tao. Kaya ang tanging paraan po, para po ang isang tao ay magkaroon ng relasyon ng Diyos, magpakumbaga, humingi ng tawad, upang siya linisin ng Panginoon, sumampalataya, sumunod sa Panginoon, upang ang kanyang relasyon ay maging ganap sa harapan po ng ating Panginoon. At sa biyaya ng Diyos, magkakaroon po tayo ng pribilegyo para po tayo ay magkaroon po ng pag-asa sa kanya pong mga pinapangako sa bawat sumasampalataya, sa sino mang pong mga tao na nais sumampalataya sa Panginoon. Yung kanyang pangako po ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang tanging paraan po upang maabot ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Tandaan niyo po yan, wala akong shortcut. Lahat po ng tao ay kailangan dumaan sa ating Panginoong Jesucristo para siya po ay maligtas. Ang kailangan niyang gawin ay magsisi sa kanya pong mga kasalanan, hanapin ang sampalatayanan po ng Diyos habang mayroon pa po siyang pagkakataon. Dahil mahirap po kapag huli na ang lahat. Hindi na po natin maibabalik yung mga panahon o taon ng lumipas
Hanggat may pagkakataon pa tayo ngayon, samantalahin natin hanggat binibigyan pa tayo ng Diyos ng lakas sa ating buhay. So ito po ay ilan lamang po sa mga paalala. Isa lamang po sa mga pagbibigay po sa atin ng kaalaman sa buhay. Dahil baka nakakalimutan na po natin kung ano ang kalagayan natin o baka nakakalimutan na rin natin ang Diyos. Pinapakita po ng versikulong ito na walang sino mang tao ang pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos sapagkat ano man ang kanyang ginawa o ano ang kanyang mga pagsisikap ay hindi po sasapat sa mga ginawa po ng Diyos sa buhay po natin lahat. Kaya samantalahin po natin yung biyaya ng Diyos sa panahon natin ito. Huwag nating hayaan na ito ay mabaliwala at masayang lang sa buhay natin. So magandang umaga po muli sa inyong lahat mga katasking. Nawa ipagpalain kayo ng Diyos at ingat po sa araw na to sapagkat ang ating pong panahon ay pabago-bago. Yun lang po, maraming salamat. God bless.